Alright, once again, this is Master Rapid. Magandang hapon po ulit sa inyo. Ito na naman po si Master Rapid. Gusto ko lang mag-share sa mga naging update ni YouTube para sa 2026. Okay, actually, nagsimula po itong update ni YouTube ay in the middle of last quarter of 2024. So papasok siya ng 2025. Kung mapapansin po ninyo sa mga video po natin, dati ang nag-check po sa mga video po natin ay yung algorithm ni YouTube, no? Nag-check ng mga copyright, mga kung ano yung pwedeng i-check ni YouTube doon sa mga video ginagawa natin. Pero by early as first quarter of 2024, si YouTube ay nagsimula na mag-adapt ng AI. Okay? So, ina-adapt na ni YouTube yung AI para sa check niya, o ini-incorporate niya na kasama ng algorithm niya yung mga AI ngayon para ma-check yung mga content natin. Imagine niyo po yung video nyo, kayo na tao, kayo na may-ari ng content, kayo na yung may gumawa ng video, ang mag-check sa mga video ninyo ay purely AI na. So, ano po ang significance nun? Ano ang kahalagahan? So, ito po yon ang kahalagahan. Diba ho sa settings ni YouTube? Sa settings ni YouTube, meron ho tayong bandang nakalagay doon after po ng pamilian na your for kids or for not kids, di ho ba? Sa may baba nun, meron pa hong dalawang pamilian doon kung yung sa altered content, kung yes or no yung tinatanong, di ho ba? Yun ho ang ibig sabihin nun. So, huwag nyo hong kakalimutan palagi na i-check yun kung yes or no. Pag yes, ibig sabihin doon sa part ng content na ginawa ninyo ay may gumamit kayo ng AI na, let's say, gumawa kayo ng character, binigyan nyo ng dialogue, binigyan nyo ng script, nag-usap sila na pinag-usapan nila, halimbawa mga regarding sa lipunan natin, sa politics or current events, yung mga ganong bagay, yung pwedeng i-check ni YouTube kung totoo ba o hindi na nangyari yung mga ganong bagay doon sa content ninyo. So, pwede kayong gumawa nun as long as doon sa description ilalagay nyo na kagad na may AI content yung ginawa ninyo, na may may kahalong AI yung ginawa ninyo. So, tapos lagi nyo rin i-check doon sa may altered content kung ilalagay nyo altered content na AI yon. Kasi pag hindi, isa yon sa magiging community guidelines violation na naman ninyo kung sakasakaling mangyari yon. So, naririnig ko sa iba, natatakot silang gumamit ng AI sa kanilang mga video o gumamit ng mga application ng AI para sa kanilang mga video. Huwag po kayo matakot kasi actually ini-encourage ni YouTube. Ini-encourage ni YouTube na tayo ay gumamit ng AI sa ating mga content. Pero, yun nga ho, kailangan sundin yung mga policy niya na inilatag doon. Kaya nandoon yun kasi kailangan talaga natin sundin. Kaya tayo nagkakaroon ng minsan ng violation kasi hindi natin sinusunod ko ano yung regulation ni YouTube. Kasi minsan nagugustuhan natin yung ginagawa natin, hindi na natin napapansin yun. So, pwede kayong gumamit ng AI as long na sa setting ninyo, sa description ninyo, sinusunod nyo yung kagustuhan ni YouTube. So, kung tatanungin nyo sa akin kung anong klaseng AI ang ginagamit ni YouTube ngayon sa pag-check ng mga content, marami kasi, hindi ko masasabi, pero meron akong isang hinala, meron akong isang
napanood doon sa insider sa YouTube na possible hindi ko sinasabing yun talaga. Sa tingin ko yung ginagamit nila ay yung Gemini, kasi yung Gemini may kakayahan siyang mag mag-check ng face kung totoong tao, mag-analyze ng ano pa tawag doon, mag-analyze ng ang tawag mo doon, yung itsura ng tao, kung ano yung pinakikita ng mukha, kung malungkot o masaya, merong ganon. Tapos yung ang Gemini ay may kakayahang magsabi kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. May mga possibility silang ganon. Tapos yung face recognition, ayun, may yung face recognition, pwede nilang i-check yun. Tapos isa ho nga ho pala dun sa mga YouTube natin, kung kayo ay may mga link, may mga other social platform kayong ginagamit, mas makakabuti pa hong ilagay ninyo yan dyan sa may setting nyo sa YouTube. Ilagay nyo yung link nyo sa Facebook, ilagay nyo yung settings, link ninyo sa TikTok kung meron man kayo. Kasi isa yan sa mga tinitingnan ng AI ngayon, kung talagang totoo na ikaw ay tao na gumagawa ng content, kasi i-cross-check niya po yan doon sa mga link na ipoprovide po natin, bukod doon sa URL natin doon sa YouTube. So ayan po yung mga imagine niyo po yan na ngayon AI ang mag-check ng content ninyo o ng content natin. So may mga possibility, may dalawang possibility na 2026 maraming madidemonetize yung mga hindi sumusunod, yung hindi pinapansin yung settings ni YouTube, at marami namang mas mapapaganda yung channel, lalo na yung mga nag-a-adapt ng AI sa kanilang mga content. Ayun yung nababasa ko doon sa mga update ni YouTube. Ayun yung parang tinutumbok ng future ng YouTube. Alalahanin po natin, ang YouTube ay originally nagsimula siya as video sharing. So nandun pa rin po talaga yung core principles ni YouTube na video sharing. So gusto niya yung mga video na sinishare natin ay mayroong educational values, informative, entertainment na merong entertainment man yan o ano. Pwede rin tayo magtalakay ng konting politika, pero sa politika po merong konting tawag doon, merong konting dahan-dahan. Hindi ho tayo po pwedeng below the belt, parang ganon, kasi isa yan sa mga sensitive issues sa YouTube. Tapos public health, ayan yung mga content na hinahanap ni YouTube. Kung kayo po ay magaling sa mga bagay na yan, mga ganon, public information, entertainment, ayan po yung mga sa tingin po natin next year ay mga magpapatok na mga content, maliban po sa politics kasi sa politics all time naman yan, depende kung paano mo tatalakayin yung isang bagay. Tapos marami akong nakikita o naririnig. Actually, may mga nakikita ako sa mga live na pinupuntahan ko na takot silang makabanggit ng mura. Yung word na putang ina, gago. Actually, hindi po bawal yun. Pero siyempre, in context po yung pagkasabi nun. Kailangan merong in context o may dahilan, may meaning kung para sa bakit mo ginagamit po yung salita na yun. At hindi po basta-basta pwedeng gagamitin yun, lalo na kung sa live. As much as possible, within 15 seconds simula nung mag-live ka, hindi ka pwedeng magsalita ng ganon. Hindi ka pwedeng umusal ng salitang mga ganon ng mga ganon salita. Kasi since na hindi ka pa nagpapaliwanag kung tungkol saan yung
yung content mo, kung tungkol saan, bakit kailangan mo magsalita ng ganun salita, at nagsalita ka kaagad. Let's say, sabihin with this 10 seconds, at within first 10 seconds, nagmumura ka na, nagsasalita ka na ng ganun. Asahan mo na. It's either tanggalin ni YouTube yung content mo na yan, kung naka-live ka man, putulin ni kaagad ni YouTube yung live mo, or kung scheduled video yan, ipi-premiere mo yan, after nyon, tatanggalin ka agad ni YouTube yan, yung mga ganong ano mo. So, hindi ho bawal kung magsasalita ng mga ganon sa mga live. Tinan nyo po, manood po kayo ng mga nagbablog ng mga political. Tinan nyo po, saan po sila parte nagmumura na. Kasi pinatatagal muna nila. Mga bandang 5 minuto, 3 minuto, pataas sa kanila magaganon sa mga binibira nilang mga ganong content. Hindi po bawal kasi with context nga po yun, kasi parang part of expression yun, pero kailangan may papaliwanag natin kung bakit natin kailangan magsalita ng ganon. Yun po yun, hindi po siya pinagsasabing bawal. Although siyempre kung maaari iwasan natin kasi hindi rin naman talaga magandang pakinggan. Tapos isa pa ay yung ano ba yung nabasa ko kagabi, okay, isa pa ho pala yung tingin ko nabanggit ko na rin naman na to, pero sa tingin ko talaga maraming madadalid na dito. Yung mga gumagawa ng live na picture lang, hindi gumagalaw, yung mga unmoving object, mga stationary object, sa tingin ko marami talagang mayayari kasi ang daming gumagawa, ang daming nagla-live ng ganon. Kung titingnan ninyo, pasok kagad yun sa violation, yung mga ganon, yung walang educational value na sinasabi ni YouTube. So pasok kagad sa ganung violation. So more or less mga asahan ninyo yan, mga ilang araw pa, ilang linggo, merong magreklamo na nagkaroon ng violation, na wala na naman yung dollar sign nila kasi sa mga ganung violation po yun. So kung may mga kaibigan nga kayo na ganun ang ginagawa, paalalahanan nyo sila. Pero kung ayaw makinig, huwag nyo na akong pilitin, huwag na ako kayo makipagtalo, huwag nyo na sabihin na kasi sinabi ni ganito na bawal. Kung ayaw ho makinig, hayaan nyo sila, channel naman ho nila yun, nakataya yan, hindi naman ho sa atin. So yun mga ganun mga ganong paalala. So ulitin lang ho natin yung paggamit ho ng AI. Ini-encourage po tayo ni YouTube na gumamit ng AI with moderation yan. Kailangan alam natin kung paano gagamitin ng tama. Tapos yung mga paggamit minsan ng pagmumura, o kung hindi maiiwasan na magmura, lalo na kung nagla-live tayo, hindi maiwasan o nagulat tayo, huwag kayo matakot kasi hindi bawal yun. Huwag lang doon sa first 10 seconds simula nang mag-umpisa ka ng live mo, doon lang po bawal yon. So yon, tapos yung pa rin tulad pa rin nung dati, nagbibideo tayo tapos may nahagip na video na may batang umiiyak. Kung may hirapan kayong ikat yung batang umiiyak, lagyan nyo na lang doon sa description kung bakit umiiyak yung bata. O kaya naman halimbawa aso na umiiyak na parang sinasaktan, o aksidente, nakuha nyo yung aso na ganon, mga hayop na nasasaktan o umiiyak, at nangihinayang kayo ikat o di kaya mahihirapan kayo ikat sa video nyo, ipaliwanag nyo na lang na bakit, na anong nangyayari dun sa hayop, kasi mahigpit si YouTube sa mga ganon, mga cruelty to animals, yung mga ganon.
So paliliwanag nyo lang po. Mahalaga po talaga yung description, kasi doon po magbabase si YouTube kung bibigyan kayo ng violation o hindi. Nangyari na po sa akin yan nung bago-bago pa ako sa YouTube. Namamangka lang ako sa probinsya, sa dagat. Nakakita ako ng patay na butete. Binidyohan ko lang, in-upload ko sa YouTube. Wala pang isang araw, nag 21k na yung short video. Pero wala akong pinaliwanag kung ano nangyari doon sa butete. Sumunod na araw, nakatanggap na ako ng notice na yun, may community guideline strike na ako. Cruelty to animals daw. So doon ko natutunan na mahalaga yung description, lalo na sa mga ganung bagay. Halimbawa, naka-encounter kayo ng mga aksidente sa daan, nandoon kayo, so kung malakas-lakas ang loob nyo, pwede nyo videohan kahit na may mga dugo-dugo yan, kahit na medyo disgrasya yan, may makikita mga ano dyan, as long na habang binibidyohan nyo, pinaliliwanag nyo po yung nangyayari, nagsasalita po kayo, sasabihin nyo kung ano yung nangyayari, disgrasya po ito, actual na event to na nangyayari, ganito, nakunan ninyo na ganito. Huwag nyo po basta-basta i-upload nang wala kayong paliwanag. Sigurado ho, mayroon kayong kalalagyan kay YouTube. It's either tanggalin nyo kaagad yung YouTube nyo or isuspend nyo po muna kayo. Kasi yung mga ganun po, yung mga madugong content nang walang explanation, yari po kaagad yan kay YouTube. So, ito po sinasabi ko, mahalaga po yung description. Okay gumamit ng AI. Sa settings po, palagi po i-check yung altered content. Kung altered content yan, yes. Kung hindi naman po, no. Palagi nyo po yung ilalagay sa mga content po ninyo. Yun lang naman po ay mga simpleng paalala para po sa mga baguhan o sa mga medyo naguguluhan. Yun lang po yun. So, if ever na ho, maka-encounter kayo ng mga problema at gusto nyo magtanong, mag-comment lang po kayo sa mga video ko. Try ko po kayong tulungan na abot ng mga kaya ko. Doon nga po pala sa tulad po sinasabi ko sa inyo sa AI, di ba, sa mga video po natin, magugulat kayo bakit minsan doon sa mga reply mayroon ng pamilian. Halimbawa ho, nag-comment si ganito na ganito, nice video, thank you for ganito. Minsan mayroong pamimilian doon na naka-ready made na. Gawa po yun ng AI. Kasi naiintindihan ng AI kung ano yung sinasabi, kung ano yung kino-comment. Tagalog man yan o English. So parang hinahanda na kayo ng pang-reply. Pipili na lang kayo ng pang-reply na na may kaugnayan doon sa naunang comment. Ayan po yung power ni AI. Kaya po sinasabi ko sa inyo, dating ng 2026, mas lilinaw na po yung ni AI sa ating mga content, kung ano yung saan siya, kung ano yung tawag nito, kung gaano kahalaga na si AI sa ating mga content, sa pag-check ng ating mga content. So hanggang maaga magkaroon kayo ng konting background kay AI, kahit na pong sinong AI yan, pero subukan nyo kung mag research kay Gemini, kasi si Gemini po yung nakakaintindi ng tsura ng mukha natin, face recognition, kung nakasimangot, nakatawa, mga ganon. Kung nagsisinungaling daw ba, kaya daw nilang sabihin yan, mga ganon. So yun lang po, konting ano lang po yan, konting update lang po kay YouTube na anuhan ko po sa YouTube din yan, sa pagbabasa ng mga kanyang mga update at mga community guidelines policies. So maraming salamat po sa inyo, hanggang sa susunod. Kung may mga question po kayo o may mga posible ako maitulong, comment lang po kayo sa
video ko po. Ano po? Tapos pag nakita ko po yung comment nyo, puntahan ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo.